Shabbat Shalom mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programa Ilaw ng Mesiyas. Hatid sa inyo ng Light of Messiah Sorcerer Ministries at ng Light of Messiah Ministries Canada. Samahan niyo kami muli sa loob ng isang oras na pagtatalakay ng Torah portion ngayong araw. Torah portion natin ngayong linggo at ngayong araw natin itatalakay at habang ginagawa natin ito ay asahan po natin, kapiling natin ating Panginoon, ang Lord of the Sabbath, Yeshua Masiyak, na siyang patuloy na nag-aanyaya sa ating lumapit sa Kanya. Tayo, sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayo na mga napapagal at maraming burdens, at bibigyan ko kayo ng kapayunarahan at pasanin niyo ang aking pamatok na magaan at matuto kayo sa akin sapagkat ako ay mahinahon at mapagpakumbaba. So yan mismo ang sinabi natin Panginoon. At kasama siya at kasama din po natin ang ating tagapagturo. Ako po ang lingkod, Sister Debbie Ferrello with Brother Richard Simpson. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Okay, Shabbat Shalom, Brother Richard. Sa hapong ito, idadako tayo sa ikawalong bahagi ng pagbasa mula sa Torah portion ngayong linggo na ating mababasa sa aklat ng Bereshit o Genesis, chapter 37, verse 1 hanggang chapter 40, verse 23, yung may pamagat na Vayishlach. O Genesis 34. Genesis 34. Genesis 34 pa lang. 32:4 to 36:43. Pero Vayishlach. Vayishlach tayo. Yes, tama yung aking title pero yung ano po. So 34 pa lang po tayo. At ang ibig sabihin po ng Vayishlach ay he sent or pinahayo. At galing po ito sa unang bersikulo ng ating Torah portion kung saan pinahayo ni Jacob ang kanyang mga tauhan upang salubungin ang kanyang kapatid. Ang lahat ng yan, mahaba pong istorya to pero gagawin nating makahulugan at very meaningful po yung pagtatagpong ito ng magkapatid. Tunghayan po natin yan at ano pa yung mga naganap bago ito nangyari, ano yung mga ginawa ni Jacob, ano yung mga naranasan niya, at kung paano siya nanalangin sa Panginoon na siya ay patnubayan sa kanilang pagharap ng kanyang kapatid na si Esau. So, bago ang lahat, pangunahan muna tayo ni Brother Richard sa isang panalangin. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay niyo po sa amin upang muli po kami makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo at mapag-usapan ang inyong parsya Vayishlach, na kung saan ay ito ay kadugtong ng buhay ni Jacob, na iyong servant, O Lord, na upang malaman namin kung ano ang nangyari noong araw at paano niyo siya minahal dahil sa kanyang katapatan sa inyo. Nawa, Panginoon, ay matutunan namin ito upang kami rin po ay makapagbigay ng glory sa iyo, kasi kayo lamang po may karapatan na makatanggap lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. So, parsya Vayishlach, Genesis 32:4 to chapter 36:43. At katulad nga na sabi mo, Sister Deb, kanina, napaka-dramatic. Medyo madrama tayo ngayon. Madrama ngayon yung Torah action-packed. portion natin. Action-packed talaga ito. Medyo talagang malupit ito. So, actually, Brad, kanina habang pinapakinggan ko siya o pinabasa, medyo naluluha-luha din ako. So, may natutunan ako na yung karakter ni Jacob talagang kakaiba talaga na kumbaga kumbaga mahirap gayahin ng ibang tao. But then, kapag ito pala ay ginagawa natin, pinapakinggan niya yung panalangin ng ating panalangin. Kung ganun yung ating attitude. So, tingnan natin kung papakita sa atin, Brother Richard. Describe mo sa amin, Brother Richard, gaano kaganda yung mga ginawa ni Jacob ngayon. Marami rito tayo matutunan kay Jacob. Ngayon, ang situation na to ay katatapos lang nila maghiwalay na to ni Laban, yung kanyang father-in-law.
ta's pumunta na siya sa isang lugar. Ngayon, um, nagbigay muna siya ng ano, ng, ah, ng message kay Iso na dadaan siya. So, nagbibigay galang talaga siya, eh. Respeto, kahit hindi naman talaga madadaanan, pero nagpaalam siya na, Mm. "Dadaan ako, may ganito na akong nangyari sa'kin." Kasi alam naman niya na wala talaga siyang nakuha, eh. Umalis si Jacob ng walang walang kadala-dala, nakuha niya lahat, eh, Mm. ni Esau. Ngayon sabi niya, "Ito meron na rin akong mga ari-arian, may mga anak na ako, may mga ano, dadaan ako sa'yo." At, Lord ang tawag niya, eh. Talagang ano, eh, ginagalang niya, oo. Sobrang paggalang pa yung Sobrang pinakita galang niya niya, oo. kay Kahit Iso. kahit ilang beses siyang inattempt patayin, maraming ginawa sa kanya at wala siyang kasalanan, siya pa yung nagpapakumbaba na makipagbati. Oo, Siya ito pa yung yung nagregalo. siya pa yung nagregalo. Talagang lahat na nga ginawa na niya, siya pa yung lumuhod, siya pa yung ano 'no. Ah, Parang Brad, sa panahon ngayon, parang napaka-imposibleng magawa pa ito ng tao. Oo, ano talaga, one of a Ganun kind lang pala ano, tayo. one of a kind. Pero Sobra-sobra. at least kung lumapit-lapit man lang tayo, magawa natin yon. For example, may mga taong, Mm. may mga taong, Grabeng galit sa atin pang-aapi sa o galit atin. sa atin maski sila naman Mm. sila na yung mali, galit pa rin sila sa atin. So, tayo pa magso-sorry, tayo pa Hmm, makikipagbati, oo, gano'n papakumbaba. ano, tayo magpapakumbaba at sila pa rin yung galit, oo, talagang ano Mm. ano. Pero ang Panginoon ay, siya yung nagja-judge. Nakikita dun ang ano, eh, nakikita dun ang karakter ng isang tao kung mapagpatawad ba o mapaghiganti, 'no? Ang mapaghiganti na tao ay, may kalalagyan. Ang mapagpakumbaba na tao ay meron ding kalalagyan na mabuti. Sabi ng Panginoon, "For God resist the proud but gives grace to the humble," 'no? Si Jacob ay napaka-humble na tao. So, ngayon pinadala niya, nagpadala siya, nakisuyo siya. Kasi hindi naman malalaman ng ni Esau kung tutuusin na dadaan siya, eh. Pero eventually malalaman din. Pero nagpaalam pa rin siya, pasintabi siya na, "Dadaan ako, babalik ako sa ano natin." Pero ang sagot ni ni Esau ay nagpadala siya ng 400 men. Kasama siya. Hindi hindi po ito, cheering squad or, yung sasalubong ng, "Yay!" Ito'y armed. They're gonna go for a battle 'no. Ang 400 men, nung araw ay, ito ay number na kung saan, mga 'yan yung best na mga ano, mga best 'no, na they are gonna go for war, or a battle. 'Pag binigay yung numero na yon, um ang ibig sabihin nun hindi hindi peace ang pupuntahan, talagang away talaga, oo. And normally dinadala niyan yung pinaka-best mo na 400, oo. So anyways, so nung nalaman ni Jacob yon, nag-alala siya. Sabi niya baka baka anong mangyari sa mga anak niya, sa pamilya niya, sa mga servants niya, maraming umaasa sa kanya. So lumapit na siya sa Panginoon this time. Not for himself, but for, his family tsaka yung mga nakadepende sa kanya. Marami siyang servant na, eh. Yung mga servant niya may mga pamilya rin at, hindi naman sila mga warrior. Um, they can fight pero hindi sila mga warrior, 'no? Um, Remember, dito sa portion na 'to, si si Shichem, si Simeon tsaka si Levi, dalawa lang sila, inatake nila yung Shichem. At, Mm. libo-libo napatay na, 2 tao lang. So, hindi naman talaga yung takot ni Jacob, para lang na parang weakling siya. Kaya talaga nilang lumaban, kaya lang talaga namang patayan, maraming madadamay. Ang nakita ko pa, Brad, nag-aalala siya sa mga bata, sa mga Bata, sa anak, sa mga mga babae, kababaihan. oo, Yun ang oo, nakita ko na yan, oo, yung ginawa niya oo. para Minsan kaya inano niya, parang dinivide niya yung oo, kanyang dinivide niya mga para 'pag nakaligtas man yung mga isa, tao. maano yung isa. So, Tapos alam niya yung nangyayari sa unahan. nag-strategize na siya. So, itong mga bata na 'to, hindi naman ito talaga batang-bata na ano, actually mga ano na sila, mga siguro, may edad na rin kahit konti.
pero hindi naman sobrang bata, no? Mga Um, 30s? hindi. Mga Kasi 30s. 20 years, ganito, no? Para alam natin kung Okay. ilan, ano? 20 years ng 20 years nung umalis si Jacob. Di ba? So, ibig sabihin, tas 7 years muna siya na nagtrabaho para kay Rachel, supposedly. So, ang youngest niya, supposedly, is around mga 12, mga ganon. So, ang eldest pala yan, eldest. Kasi siyempre, yung So, pinanganak ito si, yung parang imagine natin na bata oh, pa yung 12 tribes. mga bata pa. Ngayon Pero, ko lang na ngayon ko lang naaalala na kasama nga pala yung mga kasama yung mga anak. bata eh. So, Kumpleto na yung mga anak niya. so, nung bumalik sila ng ganon, andun na. So, anyways, yeah, pero pwede silang lumaban. Um, Mm. Kaya nilang lumaban. Pero, syempre, may mga casualties. So, si Jacob, hindi siya nagdi-depend sa kanyang sariling kakayanan. So, lumapit na Mm. siya sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo naman ako dahil una Mm. kapatid niya yon, ang makakaaway niya, mapapatay niya kapatid niya eh. Magkakapatayan sila. So, sabi niya, tulungan mo naman ako na ano. Saka So, pinaalala niya Brad yung pangako sa kanya ng Panginoon. oo. Kumbaga last Pinaalala card niya na sa niya yun eh. Panginoon. Oo, last Oo, card na sabi mo, niya. So, oo, sabi mo noon, ano, ganito, pero ito, pinababalik mo ako. oo, oo, Siyempre, dapat ikaw nagpabalik laban sa siya. akin eh. Tapos, eto na, aatakihin na ako. Pero ginawa na niya ng lahat. Mm. Nakipagbati siya, nag-sorry siya, nagpadala siya ng regalo, nagpakumbaba siya, pero Hindi, hindi tapos po hindi basta-basta nakakadito. yung pinamigay niya, Brad. Oo, Ganun talaga. pala kalaki yung kanyang Oo, talaga nagbigay siya. pag-aari. It cost him a lot, pero hindi siya nag-aalala doon sa ano na yon. Kasi alam niya, mahilig si Isa sa mga ganyan eh. Pera-pera, mga ganun eh, mga livestock, mga ganun. Gusto niya marami siyang ganun. Kasi, syempre, pambayad din niya sa mga sundalo niya, no? So anyways, nung nagpaplano siya nung gabi, no? Ito, maganda pa ito eh. Nag-i-strategize siya, anong gagawin niya, nagme-meditate siya, nagano. Bigla na lang siya ni-wrestling ng isang unknown entity. Hating gabi, isipin mo sa desert, walang ilaw yan. Hindi mo alam, hindi mo nakikita kung sino yung tao eh. Wrestling. So hindi mo alam, ano ba ito, gustong manakit, or ano eh. So, pero siguro along the way, nakikita naman na hindi meant to kill, kundi inaano lang, nakikipaglaro sa kanya ng sports. So laro sila kasi malakas din si Jacob eh. So the whole night nagre-wrestling sila. Isipin mo 'yan. Si Jacob ay napakalakas na tao. Naalala natin ano kaya niyang i-roll yung bato na kaya ng mga malalakas lang na tao tsaka ilang tao ang dapat mag-roll nun. Pero nagawa niyang mag-isa. So malakas talaga itong si Jacob. Ngayon, so, angel ito eh. Mas malakas ito sa kanya. Pero pumapalag talaga siya. Hindi siya bumibigay. So, ito ano, makikita natin na no matter Kaya how, Brad, pilay-pilay na siya, di ba? bago pa yun naman, Pilay na siya. pinilayan siya later on. After that. Kasi ayaw na niyang Yes. kumawala eh. Oh. Kumbaga nag time out na yung ano yung angel of the Lord pero ayaw niyang bitawan eh. Sabi, pinilayan siya ngayon. Makulit ka, pero may reason kung bakit yun. No? Pero anyway, before that, nag-ano sila, re-wrestling. Pero makikita mo na hindi siya nagagalit kasi mukhang sport lang. Pero kung baga marami siyang iniisip, merong under threat ang kanyang pamilya, wala pa siyang tulog. So minsan, ganito ano, in practical sense ano, a couple of things na gusto kong i-point out in real life, yung practicality ano, para may matutunan tayo. Minsan, patong-patong na yung problema natin, bibigyan pa tayo ng mas mabibigat pa at minsan kailangan nating lumaban no. Hindi tayo dapat give up. So, at may blessing after that no. Minsan parang bakit naman sunod-sunod yata ng kamalasan, sunod-sunod na problema, sunod-sunod na lahat na mabibigat nangyari na no. So, pero we have to stay firm. Kailangan labanan natin. Huwag tayong mag-give up. Wag natin take personal ng mga nangyayari. So, laban lang. Laban lang. So, wrestling ng madaling araw. Ngayon, na-notice niya na hindi ordinaryong tao ito. Kasi kung ordinaryong tao ito, natalo na niya.
hindi niya matalo. So ibig sabihin, ang Panginoon ang kalaban niya, no? So ano naman ang lesson natin yan sa buhay natin, ano? Minsan, we do certain things. Tapos parang ang bigat, parang iba ang kalaban mo, parang Panginoon na yata kalaban ko rito, parang gano'n, 'di ba? Parang ang Panginoon na yung ano, parang kasi you've been doing everything that you want to do. Lahat ng tamang gawin, ginawa mo na. Pero parang iba pa rin. So ibig sabihin, ang Panginoon na ano na ito ng Panginoon, ang gusto lang niya ay lumaban tayo hanggang matapos at 'wag tayong bibitaw kasi may blessing tayo. So, sabi niya Meron ako napansin, Brad, oo, yung pagkapila niya, I think may concept, meron yung ibig sabihin din. Sa akin lang ito na parang na kung wala siyang pilay no at that time, maaring hindi siya mag-humble down kay oo, Iso oo. Yeah, kasi oo. lumuhod na siya eh. Yeah, Masakit malakas na siya, yung eh. balakang niya. Malakas siya, eh. Una Yes. pinagod I siya, think it's pinagod na one lang reason bakit walang siya tulong, oo. inanuhalo, Binigyan siya ng ano, nagpilay-pilay yung, na, tawag pinayama dun na pilay. may ano siya, yung, pinilayan siya para maging mas lalo siyang dependent Lalo sa siyang, Panginoon. O wala na yes, talaga tapos siyang mag-humble magagawa, down siya. Kasi wala na siyang kung magagawa, baka, oo. yes, Oo, so talagang yun na lang, magpakumbaba. talagang pakumbaba na lang talaga. Pero ang nangyari, pero ang ginawa niya, lahat ng mga naunang servant niya magba-bow down kay Jacob, kay Esau. Lahat Sasabihin sila. niya, "Ito ay para regalo ko ito para sa aking master na si Esau, galing sa sa kanyang, alipin na si na Jacob." Lahat 'yun, eh, 'di ba 'pag nadadaanan Ginawa na ni yung ano parang oo, master si may mga Iso. pauna na siya. So, ibig sabihin, may galit sa atin, magpaano na tayo, yung medyo, mga feeler na ano, yung, makikipag-hati So, lang tayo, 'wag masyadong matigas, alam ano. nila kung anong gagawin No ng mga matter how tauhan niya. evil, yan teaching yan ng Panginoong Yeshua, 'di ba sabi niya, Yeah. yung ano, yung, kaaway mo ay, minsan lumalambot sa good things, eh, good words, good things Yeah. at ano, eh. Mm. So, yun, Saka, apply din dito, Brad, yung sinabi ng Panginoon na love your enemies. yan, Do good to them that do good to hates them you. that hate you and, pray for them that persecute you. Yeah, yan ang mismong Oo. ginawa ni Jacob. So, yun ang ginawa ni Jacob, ano. So, kaya consistent ang ano, eh, ang Torah hanggang sa Brit Kadashya, Yes, iisa lang hanggang ang sa method. Hindi siya New nag-iba. Testament teachings. Oo, hindi siya nag-iiba. Yun talaga ang ano niya, hindi yung ano One of the best examples ng loving oo, your enemy. yan, oh. Pinakita sa atin ni Jacob. Yan, oh, tapos pagdating nung ano, sabi ni Iso, na-move na siya, sobra naman ito. Nagpaalam na, Oo. nagbigay na, tapos may mga ano pa, may mga regalo Tapos pa. napaiyak niya yung Oh, enemy sabi niya. niya, "Ano bang ibig Napaiyak sabihin niya. lahat ng ito?" Sabi niya, "Para yan sa'yo, para yan Nagpakumbaba sa'yo Lord siya. Lord Iso," sabi niya. Talaga siya, mga anak nagba-bow. So Mm. sabi niya, "Hindi mo kailangan gawin yun." Naiyak na tuloy. Naiyak na Iyak siya. nag-iyakan na lang sila, oo. So Oo. nag-gain niya yung brother niya, oo. Mm. So just imagine that ano, kaya mahal ng Panginoon si Jacob sa I think, Brad, kanyang napansin ko rin, kung babasahin pa natin magpo-forward tayo sa mga pangyayari, never again na si Esau inaway si Jacob hindi because na, of that. oo, hindi na, oo. Yes, Oo, that hindi na, oo, ngayon ko lang naalala, oo. napansin. So, yun ang ano, although later on sa ano actually sa Sa ancient text, katagalan. sa katagalan nung ililibing naman si Jacob, yun may mga away pa sila. Anyways, pero ano na yun dahil makulit na lang talaga si Esau nun, eh. Saka iba na Pero yung, oo, wala na si Esau, yung mga lahi na niya, na ah, parang ginatong-gatungan na lang yung mga kaano na lang yun, pangyayari. so anyway, so nag-gain Kalimutan niya yung niyo brother niya 'no, dahil sa kanyang humility, sa kanyang, good things, kanyang, pagiging, humble, yung kanyang mga gestures, hindi siya nagmalaki kahit alam mo yung iba na, "Ba't ako magso-sorry, hindi naman ako mali." Siya nga itong mali, Oo, siya wala namang gano'n, eh. kasalanan. Oo, wala akong kasalanan, hindi ako magso-sorry. Eh, minsan just for the sake of peace. Sometimes we Yes. have to own it, eh. Meron akong instance na ganyan, Sister Deb, Mm. out of the blue, may galit na galit sa'kin na ano, na 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 ano, na Oo. driver ano.
Nag-park ako, tas sinundan pa ako. Naghahamon talaga. Hindi ko alam kung anong gusto nito. Hindi ko alam Hmm. nga kung anong nangyari. Siguro, nailawan siya or I don't know kung ano na, pero hindi ko siya nakita 'no. Anyway, nag-sorry na lang ako. Sabi ko kung ano man ang nagawa ko na hindi ko alam kung anong nagawa ko sa'yo. Di mo na Sabi ko, paulit. pero kung ano man yung nagawa ko sa'yo, patawarin mo ako kasi hindi ko sinasadya, hindi ko talaga alam. Ngayon nagbago ang kanyang gesture, sabi niya, "Thank you for being, the bigger man," sabi niya na ikaw pa yung nag-ano, ikaw pa yung kasi very aggressive siya, eh, gusto niya talagang makipag Oo. una nate-tempt na rin ako pero hindi, sabi ko Hmm. magso-sorry na lang ako para Kaya minsan di natin alam, may pinagdadaanan yung tao na oo, nadadamay na lang yung oo, ngayong parang ano, pangyayari. parang na May nagkataon na ikaw yung ano pinagdadas dun, eh, damay na. nagkataon. Pero minsan, um, kahit hindi tayo mali ano, just for the sake of peace, i-apologize na lang, wala namang Hmm. hindi naman tayo mababawasan ng kamay o ng paa o ng Oo. ano, dahil sa tayo ay nagpakumbaba 'no. So anyways, so yun nga, tapos pinipilit ni Ison na maiwan yung mga kanyang mga tropa para protektahan si Jacob. Ayaw ni Jacob. Kasi, may reason 'yan ano, hindi talaga puwedeng ma-mingle ang unbelievers sa believers. At hindi puwedeng magbigay ng protection ng unbelievers sa believers kasi ang Panginoon ang nagbibigay ng protection, eh. So, sabi Hmm. niya, "It's okay. Okey na kami." Eventually kinuha pa rin, ininsist ni Jacob na ibigay yung mga regalo niya at, eventually Oh, kinuha rin. kahit ayaw na ni Oo, ayaw kunin ni oo, Isa 'no? kunwari lang yun si Iso, pakipot lang pero kinuha Kunyari. din, oo, kinuha din. Gano'n din ang mga Oo, Pinoy, oo, gano'n kunya-kunyari. din, oh. Sabi niya, "Sayang din 'to, laman tiyan Pero din 'to." gusto niya, Oo, siyempre hilig niya talaga 'yan, yung maraming mga gano'n-gano'n, eh. So, anyways, materialistic si Iso, eh. minsan ibibigay mo hilig ng kaaway mo. So, Hmm. anyway, going back, so nag-settle na si Jacob, pero at the time, even before that, Sister Deb ano, na-meet pa niya yung ano, nakita niya yung, mga ano, eh, yung camp ng angels, eh. Talagang, marami siyang mga Marami siyang mga kakampi. oo, na ano, sabi niya, "Wag kang matatakot dahil kung 400 yung pinadala, eh, ito, eh, nasa kampo mismo natin ito, May eh." dagdag may Oo, backup ka pa oo, na backup hindi 'yan. nakikita. Oo, so kaya hindi ano, lumakas din ang loob niya ro'n na hindi siya pinababayaan ng Panginoon ano. So anyways, makalipas ng maraming taon, kasi mabagal ang movement nila dahil napakadami nilang ano, marami silang Daming livestock, eh. livestock, Hindi puwedeng ano, eh, hindi puwedeng, hindi puwedeng magmadali. mabilis, oo. Kaya actually, kung naalala natin, ito rin ang same na movement ni Abraham nung galing din siya sa same place na Haran. So it took them Hmm. around 10 years. So, So kung habang oo, naglalakbay sila, dumadami yung oo, kanilang oo, mga dumadami sila. Ngayon, livestock, si ano naman, nadadagdagan yung kanilang oo, mga lalong dumadami ang kanilang yung mga tao, oo, tao, oo, kasi nanganganak yung mga nag-aanak-anak na rin nanay. tapos ano, may mga Yes. nare-recruit pa, oo. Tapos So, napansin mo Brad, yung gusto pa silang samahan ni Iso, oo nga, ayaw niya 'no. punta dun, ayaw ni Jacob. Oo, ayaw niya kasi alam niya Pasiguro duda rin rin siya siya. kay ano, eh, duda rin siya kay Oo, Esau wala na siyang baka kahit oo, ganun ang ginawa niya, oo. nagpakumbaba, pero wala pa rin siyang Kahit kahit tiwala. kahit bati na Sabi sila, sabi nga, "You can forgive, you can forget, but never oo, trust your oo, enemy." sa Panginoon lang talaga ang trust natin ano. So, Yes, oo. yan ang ano diyan ano. Ngayon, having said that, siguro around 10 years, it took them around 10 years or more or less na maka-move 'no. Dahan-dahan katulad din ni Abraham from Haran, 65 years old, nakarating siya sa Beersheba area around 75, more or less, o mga 10 years 'no. Um, Ngayon ito namang si Jacob gano'n din. So ang mga anak niya at that time is around siguro sila sila, Levi saka si Simeon mga around 20, 21, 22 mga gano'n. Binata na, oo, binata na. Ngayon, itong si Dina ay 14 years old o 12 or 14 'no, something like that, batang-bata pa. Pumunta sa mga mga babae. Nag-ano, may
may event, pumunta. Ay yun, nakursunadahan, no? Na-rape, na-kidnap, na-rape. Tapos ayaw ng isole kasi nagustuhan na. Bakit siya nagustuhan? Yun ang tanong doon, no? For one, hindi siya katulad ng mga ibang babae na haliparot, una. Pangalawa, Yung mga cheap. maganda talaga si Dina. Pangatlo, malinis. Pang-apat, mabuting tao. Siguro, And I think, Brad, oh, isa pa, baka akala nila through the woman, through Dina, makukuha niya yung buong lahi ni Jacob, yung oh, buong angkan. maaari rin, Pero ang Baka nagustuhan bago kasi, sila pagharian. nagustuhan kasi, ang idea ko rito, the way I see it, kahit minaltrato si Dina, kinidnap siya, ni-rape siya, pero ang ano niya, ang kabutihan niya, mabuti pa rin siya. Hindi nagwawala, kung ano man, Siguro umiiyak lang, whatever, pero hindi siya yung talagang Kung sa nag-aano. panahon natin ngayon, Brad, may ano na siya, kailangan na ng psychiatrist. Yung bang Oo, yung parang kanina, yung baka sira ng nagwawala na, ulo, nag-ano na, or wala na. nagpakamatay na, or something. Sobrang awa na sa Oo, sarili. sobrang Pero yun, parang halos tinanggap din niya yung parang kapalaran. ano siya mabuting tao Subject naman siya kung ano yung Oo, maging parang mapagdesisyonan ng both kung anong nangyari parties. sa kanya, yun na yun. So, Pero sinabi niya, Brad, kay ano, doon sa lalaki na pwede ba ipagpaalam mo ako sa aking magulang? ayan yung nasa Nasa, Book of di ba Jasher. napayuhan niya? Yun yung Napayuhan niya. sa Book of Jasher yun. Sa Genesis, Sa wala yun. Joshua, Sa Book yes. of Jasher, Wala pala. kasi Oh, hindi siya okay, okay. kilala kung sino ba ito. Nakita lang na dayuhan. So, sinabi na ito ay sa family of Jacob siya, ni Israel. So, ngayon, nagustuhan siya, kinausap yung father, na in love. Na in love yung Mm. rapist, kidnapper and rapist, na in love dun sa kanyang ano. So, ngayon, kinausap yung tatay. Tapos puntahan natin, Eka. So, gusto ko kunin mo ito kasi prinsipe siya eh. Oo. So, pumunta, sinabi nga na ganon, si Jacob nagpipigil lang. Isipin mo kaisa-isang Mm. anak niya na babae, di ba? Hindi naman mahirap si Jacob. Isipin mo, ang pwede niyang gawin, he could do a lot of things. Pwede siya magsumbong kay Iso. Isipin mo, Mm. ginawa sa akin to ng Shechem, ay patay lahat yun kay Iso. Magagalit yun, di ba? Marami siyang pwedeng gawin eh. Pero ang ginawa niya, nagpigil lang siya, hindi siya nagsalita. Tapos hanggang dumating na yung mga anak. Tapos present yung proposal, hingin ng kahit anong hingin, ibibigay niya kahit ano pa yan, basta maibigay si Dina. Ngayon sabi ng mga galit na galit. Ang description sa Bible sa Genesis indignantly angry, talagang furious, talagang galit talaga, talagang papatay Galit talaga. na galit yung Pero kapatid. talagang Yung mga kapatid. sabi niya, grabe ang ginawa niyo sa kapatid kapatid namin. Ngayon, ang ginawa nila, hindi namin kailangan pera kasi marami rin silang pera eh. Mm. Um, Ganito hindi kami pwede makipag-ano sa inyo dahil mga supot kayo. Hindi kayo Gusto tuli. po tao. Supot kayo. Yes. Hindi tuli hindi kayo Uncircumcised. Mm. uncircumcised. So, hindi kami pwede unless na makipag-circumcise kayo, mag-circumcise kayo, gano'n, ano. So, okay. So, yun lang ang request. Pupunta ngayon sa kinausap niya yung mga elders, lahat ng tao. O, ito, ganito, ganito, mga tao to. Mabubuting tao ito. Sabi niya, kasya naman sila sa land natin and everything. Ito lang nire-request nila na magpatuli tayo. Tapos, sabi niya, at least yung mga babae nila, magiging asawahin natin, yung mga babae natin, paasawa natin sa kanila. Ah, Tapos, yung mga ari-arian nila mapupunta sa atin. Sabi niya. Pero pag tiningnan mo, isa-isahin natin yung grupo ni Jacob, yung mga babae doon, lahat magaganda, mabubuti, mga disente. Tapos yung ipapalit ng mga Mm. babae, mga Hindi mga haliparot, landi. mga malalandi, mga defiled na, di ba, mga ganun. Oo. Yun ang ipapalit mo ron. Parang, parang, Ibang-iba yung parang kanilang piso sa 100 gawi-gawi. value, Oh, yeah. magkaiba, di ba? Hindi So, pwedeng i-mix. tapos meron pa silang masamang plano na kukunin yung mga property ni Jacob. Masama talaga plano nila. Oh, may Kaya plano. ngayon ang pagkakaintindi ng marami, kasi si Shechem daw ang most noble. Kaya parang ang dating, parang napakabait naman nitong si Shechem na to. Ang nakalimutan nila,
Si Sikem Rapist. rapist and kidnapper. Rapist na Kidnap. kidnapper, siya pa yung pinaka-noble. Ibig sabihin, Kaya remember, siya. Brad, Kaya ano yung ba utos, klase yung mga tao dito, oo. mga demonyo na ito, mga ito, di ba? At saka ang judgment ng Panginoon sa kidnapper, death penalty. Kaya nga, rapist na kidnapper pa. Tama lang talaga pala yung Tapos ginawa nung underage pa si Dina. Huwag natin Jacob. kalimutan, no? Mga 12 years old lang siya eh. Bata pa talaga. Underage. So kaya hindi naman So, ini-expect pedophile na pa siya. papatulan ng bata, di ba? So anyways, Pedophile. kaya nung ano pa, nung kasagsagan ng pagkatuli nila, medyo magapa, umatake si Simeon sa si Levi, no? Ngayon, ang feeling ng mga ano, napaka-traidor naman na itong mga to. Sila yung ano ang ano Yun po, ang kapalit nung oo, yung pag nagpatuli ka, sa hindi ka naman pinutulan ng kamay at paa. Ang pinutol lang sa'yo yung foreskin. So, pwede ka pa rin oo. lumaban. Hindi naman ano, no? So, Pwede ah, pa, kaya pa. kaya pa rin eh. Pero talagang ano lang, konting bawas lang. Pero Hindi lang sila makabuelo sa bilang laban. 100%. Pero dadalawa lang ang umatake eh. Ang dami-dami nila, di ba? Mm. So anyways, yun nga, napatay nila lahat ng mga lalaki. Yung mga babae ni spare nila. Tsaka mga bata. Mm. So kasi pag iniwan nila doon, i-enslave yan ng mga ibang mga tribes. Di ba? Kawawa naman. Mm. So kinuha Kinuha nila, nila naging nila. part ng Israel yon. Trinato nila ng Mm. maayos. After all, for all we know, ang treatment ng mga lalaki sa mga Shechemite na babae ay Iba. iba. Maliban. So, kaya parang in a way, nailigtas pa sila sa mga ano nila eh. Sa mga asawa nilang mga Kalokohan. loko-loko eh. Di ba? Mga Mm. magulang nila na mga wala sa hulog. So, nakuha yung mga babae, trinato silang maayos, naging part sila ni Jacob. Eto na Mm. ngayon, um, sabi ni Jacob, nagalit si Jacob kasi, ito sabi niya, kukunti lang tayo, ang dami-dami nila, magiging thorn ako sa mga Canaanites. So, ngayon, putol na ang ano ron, ang story. Pero sa Sa ibang books. sa Book of Joshua, may continuation yon. Talagang umatake ang mga Canaanites. Kasi narinig nila, grabe naman. Minasaker yung mga lalaki, pero lalaki lang nga lang, hindi mga babae. Walang Mm. rape ng mga babae, walang Mm. malinis ang ano, Parang hindi inabuso. kinuha lang yung mga property, hindi sila nanunog, hindi sila nagano. Kinuha lang nila mga property. Wala silang dinamage. Mga patay lang talaga yung mga ano ron, ano. Ngayon, so pinaikutan nila. Ngayon nagpray, of course nagpray si Jacob and also si Isaac din. Nung nalaman ni Isaac na gano'n, siyempre mabilis ang balita eh. Oo. Ngayon, ang Panginoon nag-send ng ano ng ano ng sa mga ano nila, mga advisor nila. Spirit of ano, parang sabi niya, sabi ng mga advisor, kung 2 tao nila kaya nilang i-destroy ang mga men ng Shechemite, ano na lang ang kayang gawin nitong mga ito na marami sila sa atin? Oo, lahat Mauubos sila. tayo rito. Sabi niya, sabi ng mga advisor, I advise na hayaan na lang natin sila. Total, kasalanan din naman na nang-rape sila eh. Di ba? Iwanan na natin to. We have So, nothing to do with I these think people. nagbigay din sila ng magandang mensahe sa mga bansang nakapalibot sa kanila na hindi tama yung rape. Hindi tama yung rape. Huwag niyong gagawin yan. Rape is wrong, Rape yes. is wrong. Huwag mong anuhin. Huwag mong gagawin yan. Mm. So, kaya, yun, Pakialaman. nakaalis sila ng maayos, matiwasay. Pero makita natin dito yung answered prayer na si Jacob ay laging pinoprotektahan. Si Israel Mm. ay laging pinoprotektahan, no, ng Panginoon. Hindi niya pinababayaan. So, hanggang going forward, dito sa Parsya, nakita natin ang isa na namang trial kay Jacob. Makikita natin sunod-sunod mula sa kapatid niya, mula sa um, dito sa na-rape yung anak niya, itong dalawa niyang anak Oh, nakipag-away tatlo na. sa Tatlo kamay. na yung nalagpasan O, niya tapos nila. ngayon naman namatay si Rachel na pinakamamahal niya. Mm. Grabe naman. Parang wala na ba talagang tigil ang ano yung trial at ang Kalbaryo. hardship ng Kalbaryo. Kalbaryo ni Jacob. Sunod-sunod naman talaga naman, di ba? Pero napakabait talaga ni Jacob. Kaya mahal na mahal ng Panginoon si Jacob kasi
iba talaga eh. Yung hindi siya, how should I say it? Hindi, iba talagang tiwala niya sa Panginoon. He's no ordinary guy, no? Talagang hindi niya sinumbatan ng Panginoon, Parang nakikita din natin siya sa kanya nag-backslide. yung Oo, hindi siya nag-backslide, karakter Sister ni Beth. karakter ni Job, ni Job. Oo. So oo, si Job nga nagreklamo pa eh. Nag-ano pa eh. Si Jacob talaga Yes, wala oo, wala talaga. tayong nakita reklamo kay Oo. ano. Oo. Wala talagang ano eh, talagang ano talaga siya, wala pa ano pa rin talaga. So, um, napakasakit tong kay Jacob kasi mahal na mahal niya si Rachel. Tapos kapapanganak lang, papaano naman yung anak niya na bunso? Sino mag-aalaga niyan? Wala ng nanay. Tapos si Joseph na bata pa si Joseph that time eh. Ano pa lang siguro, ah, parang a little bit over a toddler, mga maybe 3, 4 years old, bata pa. So, wala ng nanay, 'di ba? Parang grabe naman. So, talagang kalbaryo ang buhay ni Jacob. Tapos dito, sinabi na namatay na rin si, Isaac. Pero actually, at the age of 180. Um, Parang shinortcut lang, isiningit lang dito for some reason, pero matagal pa yon. Actually, um, nung nawala na si Joseph, kasi 180 years old si Isaac nung namatay. Nagkaanak si Isaac, naanak niya si Jacob at the age of 60 years old. So, ibig sabihin 120 years old si Jacob nung namatay si Isaac. Eh, nagkita sila ni Joseph at the age of 130, so 10 years. Eh, nawawala si Joseph ng ano eh, nawala siya nung 17 years old si Joseph, tapos nag-rose siya sa throne at the age of 30, so that's 13 years. Tapos may 7 years na plenty, so that's 20 years na. Tapos plus 2 years na famine, so 22 years, no? So ibig sabihin, um, nung nawala si Joseph, buhay pa si Isaac. Pero hindi naabutan ni Isaac ang pagkaalam na information na buhay pa pala si Joseph. So, pero dito buhay pa, no? 'Yun lang ang gusto kong i-mention. Minsan kasi naisisingit yung gano'n, namatay na, pero actually buhay pa. Para Yun lang ang nabanggit. hindi makalimutan na baka hindi namatay si Jacob, si Isaac, no? So, kailangan mailagay yung info na yun. So anyways, ito yung mga nangyayari. Tapos dito rin sa portion na to, makikita natin na si si Jacob saka si Esau ay pareho mayaman. Yumaman na ng yumaman. Despite na marami nang binigay si Jacob kay Esau, 'di ba? So lalong dumami, pero part din ng wealth niya galing din sa Shechem, 'di ba? Nakuha niya 'yon, kinuha nila di ba? So pero portion lang naman. Um, pero 'yun din naman ang pinangbuhay doon sa mga kinuha nilang mga babae at mga Ah, bata. yes, oo, Oo, pwede. kaya they have to feed these people din, 'di ba? So, Mhm. ibig sabihin talagang anyway, si Esau ay nagkaroon din ng mga tropa, mga ano siya, naging king siya ng mga Edomites. Tapos makikita natin dito sa portion na 'to na si Amalek ay apo ni Esau. So ito dito nagsimula yan, Amalekites. yung mga Tawag sa kanila. Amalekites. Tsaka mga Amalekites ay mga good looking yan. Sila ba yung matataas, yung malalaking They're tall, tao? pero hindi naman giant. Pero Okay. magagandang lalaki, magagandang itsura kasi for one, gwapo si Iso. Iso. Bakit gwapo si Iso? Mabalahibo. Kasi ano siya, Mabalahibo siya, di ba? oh, kasi ang nanay niya napakaganda si Rebecca, tapos gwapo rin si Isaac eh. Oo. Dahil Galing kay ang Rebecca. ang ganda ni Sarah. So, si Jacob sa si Iso, pareho gwapo. Ngayon, Mm. itong mga asawa ni Mabalahibo lang si ano, oh, si Iso. oh.
Pero magaganda talaga mga ano kasi mga Canaanites mga magaganda kaya lang mga haliparot nga lang. So yun ang ano Walang ron, morals, yun yung walang moral, sinasabing oo. halos lahat ng Walang morality. nakapalibot na bansa sa Israel ay walang morals dahil Actually ang sa kanilang idolatry. ang ano, ang Canaanite women ang pinaka parang during that time ang pinaka ano, parang napaka-liberal na mga babae. Mga talagang mga ano, So, mga ibig kakaiba. sabihin ko yung nakita natin mga karamihan kababaihan ngayon, Medyo may hawig gano'n lang, na oo. sila noon. Medyo oo, mga Sila yung gano'n, mga oo. gano'n. Mga gano'n, Mm. oo, yung mga talagang ano. So, pero magaganda talaga. Kaya ang mga Amalekites, mga matatalino, magaganda, mga good looking talaga. They are also tall. Kasi mga Agagite, mga gano'n, eh. So, mga ano sila, mga intellect. So anyways, hindi lahat ng gano'n ano ay, maganda. Ibig sabihin kasi baka Amalekites yun, eh, yung mga gano'n ano. Makakita ka na, "Uy ganda, sexy, oh, gwapo, talagang ano, matalino." Gano'n. Yun pala Amalekite pala, 'di nalahian ka tuloy ng Amalekite. Nakaaway ng Panginoon. Kaaway ng Panginoon kasi trinidor niya yung mga Israelite, eh. Pinatay niya yung mga nasa likod, mga mahihina, tsaka mga traitor ang mga 'yan. So makikita mo ang ano, eh, ang Amalekite Amalekite blood at Amalekite spirit, ever since galit kay Israel 'yan, tapos traitor in nature. So, kaya makikita mo Tumuloy na alam mo yun na sa kanilang mga lahi. kung sino yung mga ngayong mga panahon na 'yan, 'yan mga Amalekites 'yan. Sino yung mga galit sa Oo, mga Jews sa oo, Israel. ano, Sila pa rin alam na yun. this, So, walang nagbago. Gaya na sinabi ni yung ano, there's nothing new under the sun. 'yan, Si Tsaka ano talaga sila mahilig silang, ano, eh, mahilig silang ano dun sa taas, eh, mga ano sila ta's traitor kung tumira 'no. mm, So, gusto nila lagi silang hari, sila yung ano, mga Amalekites gano'n 'no. Anyways, dito hopefully makita natin kabaligtaran din yun sa ano, kabaliktaran sa ng Israel. humility ng mga Yes, taga-Israel na at mga mga Israelites. oo, Hindi pa bibo, they just ayaw want to nilang live in maging peace. bida. They Oo, just they just do want to live in peace, what the Lord wants them to do. yun lang. Gusto lang nila mabuhay lang sila, wag lang silang galawin, okey lang sila, hindi naman sila nang-aano. Oo. Oo. So yan ano, yan ang mga ano natin lesson. So makita natin dito sa lesson na 'to, na lahat ng bagay na nangyayari, lalo sa buhay ng isang believer, eh, kontrol ng Panginoon. Minsan, parang tingin natin, bakit naman ganito? Lahat na ng mabuti, lahat ng tama ginawa ko, pero parang iba pa rin ang dating ano. Minsan tanong ko rin 'yan Sister Deb, eh. Pero Mm. dito sa parsya na 'to, makikita natin na minsan pagsubok lang 'yan, na kailangan natin lampasan. At the end of that, saka huwag natin pepersonalin. Parang si Jacob, eh. Maging Oo, may hindi mga niya dahilan pinersonal ano, behind it kung bakit yeah, nararanasan natin yung mga bagay oo, na hindi yeah, natin gusto maranasan. oo. Pero life happens. So, yun ang ano natin, we just have to go through it, gawin natin kung anong tama, pero wag tayong bibigay. At 'pag dumating na tayo sa point na talagang hindi na natin kaya, pray lang tayo, pray lang. Ta's be humble before the Lord, be humble before everybody else. And, uh, He will lift us up. Yun ang sabi, and the Lord lifts up the humble, but, give grace to the humble, but, resist the proud. So, yun ang ano ron, eh, yan ang, isang, napakagandang lesson na makikita natin dito kay Jacob, ano. Sister Deb, wala na yata Yes. tayong oras, ano? Oo. Okay, so napakaganda ng ating tinalakay ngayon at alam natin na meron tayong mga napulot na aral mula sa karakter ni Jacob at sa kanyang mga naranasan at paano niya hinarap yung mga pagsubok. Actually, sabi nga hindi naman daw tayo sinusubok ng Panginoon. Pero hinahayaan ng Panginoon na maranasan natin mga bagay na ito kasi may mas maganda pa siyang na inihanda para sa atin. Usually, I think lahat tayo nakakaranas din po ng ganyan at tandaan po natin na napakatapat ng Panginoon sa kanyang mga salita na kung ating patuloy na aasahan ng kanyang mga pangako at susundin natin ang kanyang mga utos, ang kanyang mga
ang kanyang mga payo ay hindi tayo maliligaw. Patuloy na mararanasan natin yung mga pagpapala na pinangako niya sa lahat ng mga nagmamahal sa kanya. Okay po, so bago po tayo magpatuloy at magpaalam, hayaan natin si Brother Richard mag-closing prayer. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli namin napag-usapan ang buhay ni Jacob at kung paano siya nag-react mula sa pagsubok ng pag-attempt ng kanyang kakambal na siya ay atakihin at saktan at patayin. Ngunit ito po ay hinarap niya ng mahinahon at may pagpakumbaba at naging mahusay ang kanilang pagkikita na na-prevent ang bloodshed at nasubukan siya ng maraming mga bagay, ah, ngunit siya po ay nagtiwala sa inyo. Nawa Panginoon ay matutunan namin ang mga bagay kung paano kami dapat mag-react sa mga situation na nangyayari sa amin sapagkat ito ay iyong inalaw at pinayagan upang kami po ay ma ma makapag-react ng tama ayon sa inyong kalooban at masanay namin ang aming sarili na gumawa ng mabuti sa harap ng mga masasamang sitwasyon at masasamang tao. Mga Panginoon, ay pagpalain ninyo ang inyong salita na ito ay patuloy na lumago sa puso at isipan ng bawat isa. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. Okay. So, ang kapahayagan ngayon ay ating pong ipopost sa ating Facebook page, Light of Messiah Sorcerer Ministries. At pwede po kayong mag-comment. I-like niyo po ang aming mga post. At ganoon din, balikan niyo po yung iba pang mga aral. Kung maaaring may mga na-miss kayo na ating mga lessons sa every Sabbath ay pwede niyo pong balikan yon at marami pa rin tayong matututunan. And also, ang nais ko pong pasalamatan ang patuloy na pagsubaybay sa ating mga listeners. Hindi lang dito sa probinsya ng Sorsogon, kundi inaabot po tayo sa buong bansa, buong Pilipinas. At ganoon din sa ibang bansa, mga kababayan natin na nakapag-comment din sila, send sa atin ng mga message. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay. At alam po namin na dahil sa inyong pagsubaybay, huwag niyo pong kalimutan na ipanalangin niyo din po kami na magpatuloy ang ganitong programa. Hindi po kami tumatanggap ng mga any donations or any tulong mula sa labas, kundi ito po ay sariling effort po namin ni Brother Richard according to the blessings of our Lord Yeshua Masiya. Ako po ang inyong lingkod, Sister Debbie Farwell, at patuloy po nating enjoy ang ating Sabat kasama ang ating katapagturo, si Brother Richard Sison. Paalam po tayo. Shabbat Shalom, Brother. mga kapatid na kaibigan. Okay, Shabbat Shalom sa lahat at pagpalain po tayo ng poong may kapal. Amen.